morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmanok po. Medyo hindi tayo nakapag-vlog mga kaibigan kasi sa araw na ngayon ay pista ng aming lugar mga kaibigan, area, pero nag-vlog pa rin tayo para naman mayroon kayong panoorin kung saan man kayo, OFW man. Ito naman sa atin ay talagang enjoyment lang talaga mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Albert Mojado, Cebu, Super Globes TV, Ngoog City, Juventino Lobrigas, Baclayon, Arvin Lumayog, Marikina City po. Ito pag-usapan natin mga kaibigan ay tanong din ito mga kaibigan. Ang tanong niya ay ilang bisis ba daw natin ibitaw sa ating ilang bisis ba natin ibitaw ang ating mga manok sa isang buwan po. Ito naman ganyan mga usapin mga kaibigan ay alam naman natin, nakita naman natin yan sa mga big time po na sabi nila ibitaw daw kanilang manok ng isang bisis sa isang linggo po. Sa 1 week mga kaibigan, isang bisis po. Pero mga kaibigan, sa akin po, kung gusto mo talagang makita mo yung manok mo na talagang makita mo yung pandiin na palo po, yung talagang palo na may galit mga kaibigan, ay sa akin po ay hindi ako magbitaw ng manok mga kaibigan hanggat sa maglugon sila. Hindi ko hawakan yung manok ko, pabayaan ko lang yan sa cord mga kaibigan. Saka ko na ibitaw pag video may exam na po, magkondisyon na tayo, doon ko na sila ibitaw mga kaibigan. Pero yung nasa cord lang, yung pinapakain lang ng medyo yung maintenance feeds mga kaibigan, ay ayaw ko po kasi ang manok dyan mga kaibigan parang mawala po ang palo kung palagi mong ibitaw po. Pero kung hindi mo ibitaw mga kaibigan, kahit hindi mo ibitaw ng isang buwan lang po, saka bitaw mo, di ba? Makita mo yung palo ng isang manok mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, ito rin na iba po ay sa Tagalog kasi yung sabong ay ilaban na nila mga kaibigan. Dito sa Bisaya kasi ang tawag doon pagbitaw kay sabong po, sa Tagalog ay ibitaw. Kaya anuhan natin na isabong yung manok po. Kasi sa kanila pag sabong na pinag-usapan, ilaban na po. Kung dito sa Bisaya mga kaibigan, sabong yun, bitaw mga kaibigan, ispar ba. Kaya yun mga kaibigan, yun ang sa akin po na pag manok mo mga kaibigan, pag hindi mo palang sa exam mga kaibigan, pagpabayaan mo lang yan sa cord, wag mong bitaw, wag mong ispar. Pabayaan mo lang dyan hanggat maglugon siya, saka ka na magbitaw mga kaibigan. Pag medyo mag-daily exercises, bangga, doon ka na magbitaw po. Pero kung magbitaw ka ng isang week, isang bisis, parang malamya po yung mga palo ng isang manok mga kaibigan, kasi araw-araw nilang magamit yung lakas nila Pero ito mga kaibigan, ito po ay real talk mga kaibigan. Yung manok mo, wag mo palagi ibitaw mga kaibigan, pabayaan mo lang dyan sa cord. Pwede naman i-box mo, magkahig ka, ganon, pero pero mas maganda yun talaga mga kaibigan, yung hindi mo hawakan po. Maganda pa yung mga balahibo ng isang manok mga kaibigan. Pagdating ng 2 buwan mga kaibigan, 3 buwan, hindi mo ibinitaw, tapos ibitaw mo, ay talaga makita yung palo na may talaga diin talaga mga kaibigan, totoo yan. Iba yung mga kaibigan, yung palagi mong binibitaw po, mawalan po ng lakas isang manok mga kaibigan, totoo yan. Ito po ay tayo naman po talagang medyo matagal-tagal na rin nag-alaga ng manok. Yun talaga rin ang sabi ng mentor ko na matanda mga kaibigan, huwag mo yung sa kanyang manok mga kaibigan, ilaban na, hindi pa in-expand mga kaibigan, laban na kagad. Kasi yung matanda na yung mga kaibigan, magagalit yung pag ibitaw yung manok niya. Totoo yan mga kaibigan. Kaya doon ko rin natutunan sa kanya, kasi pag bata pa tayo gusto natin palaging bitaw Sa katagalan nating pinapanood yung manok natin, kunin, isabong, ibitaw, di ba? Pag video, bata-bata pa tayo, pero ngayon mga kaibigan, pabayaan mo lang yan sa cord. Hanggat hanggat sa maglugon yung isang manok, huwag mong hawak-hawakan po. Tapos ibitaw mo lang pag video, magkondisyon ka na, mag-umpisa ka na sa yung tinatawag nila mga kaibigan na pre-conditioning. Kung hindi pa talaga, yung bitaw na, yung pre-conditioning mga kaibigan, yung kahing lang muna, bangga lang. Pero doon ka na mga kaibigan, doon sa, di ba, pagkatapos magbitaw, magtimbang ka para iperminti mo yung timbang. Pag doon siya magaling mga kaibigan, doon ka na magbitaw po. Totoo yan mga kaibigan, ay talagang makitaan mo talaga ang isang manok mga kaibigan na talagang
madiin na palo at saka talagang may palo, may galit po. Pero pag lagi mong ibinitaw mga kaibigan, kahit ano mga kaibigan, sa isang buwan, 2 bisis, nako. Okay na yun, 2 bisis, pero mas maganda talaga yung hindi ibitaw mga kaibigan kasi hindi magasta yung ano nila hindi magasta yung lakas nila, talagang malikom lang yung sa loob mga kaibigan. Talagang pag pirmirong bitaw dyan mga kaibigan, grabe yung pirmirong palo mga kaibigan, talagang madiin po at saka ang lakas mga kaibigan. Yung mga pakpak, ang hagis ng paa, nako, grabe mga kaibigan, talagang cutting talaga, matawag talaga nating absolute talaga yung cutting ng isang manok po. Totoo yan mga kaibigan. Ito sa atin ay gilid-gilid boys lang tayo, pero pag magkondisyon din tayo ng manok mga kaibigan, ito hindi yabang po, pagkondisyon din tayo ng manok talagang makitaan din na medyo may palo din yung mga manok natin mga kaibigan. Kahit dati mga kaibigan, yung mga medyo bisisuhin pa yung manok natin, pag hindi mo kasi ginagalaw yung manok mo, pabayaan mo lang dyan, gumaganda pa yung mga balahibo nila, tapos lumalakas pa yung palo ng isang manok po. Doon mo na mga kaibigan, doon mo na ibitaw sa pag-video, mag-precom ka na hanggang sa conditioning po. Kasi pag video bata pa tayo mga kaibigan, medyo baguhan pa tayo, talagang gusto natin makita talaga palaging ibitaw yung manok natin mga kaibigan, palaging ispar ba, talaga makati yung kamay natin mga kaibigan. Gusto talaga natin na bitaw po, kahit na bitaw kahapon, ibitaw na naman sa kinaumagahan. Nako, ang manok mo dyan mga kaibigan, talaga hindi mo makitaan ng medyo madiin na palo po. Yun lang po, yun lang ang ating masasabi dyan, na medyo yung manok natin ay huwag natin palagi ibitaw mga kaibigan. Kasi pag palagi mong binitaw yan, baka may tendency pa yan mga kaibigan na talagang tumatakbo yan sa totoong labanan mga kaibigan. Totoo yan kasi medyo masakit yung katawan ng isang manok. Yun lang po, ito sa akin lang mga kaibigan. Ito'y pwedeng sundin, ito'y pwede naman hindi sundin mga kaibigan. Nasa sa inyo lang to mga kaibigan, pero ito experience natin na pag manok mo ay talagang pinabayaan mo lang dyan, hindi mo hinawak-hawakan, hindi mo palaging binibitaw yung manok mo, talagang makitaan mo yun ang medyo deeply na cutting po. Totoo yan mga kaibigan. Ayan na po, magandang umaga sa ating lahat po.